Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome po again to my another video po. Ngayon, pag-usapan natin yung katuruan ng pagkagalit, anger. Po, marami po sa ating lahat na nakakaranas nito po. So, yung iba pa nga, sukdulan yung kanilang na-experience. So, may binanggit po dito yung katuruan ng pagkagalit po. So, ito po yun. Kapag sinabihan mo raw ang iyong kapatid na ulol siya, na ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy na impyerno. Ang tanong po, paano po mangyayari yun? As in, kapag sinabi mong ulol yung isang tao, automatic po ba na namamatay siya at saka mapupunta siya agad sa impyerno? Ganun po ba yung ibig sabihin po nun? Kayo po, ano pong sagot po nyo dyan? I-comment po yung inyong sagot. At bago po ako magpatuloy, at basahin ko muna yung buong katuruan po. Ito po yun, ikalima ng Matthew, so verses 21 to 26. Actually, ano po, nabasa ko na po ito. So, babasahin ko po ulit para mas ma-refresh pa natin yung mga verses. Ito po yun. Kalima ng Matthew, so verses 21 to 26. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinuman pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinabi ni Jesus po, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Po, hanggang dyan lang po tayo. So, mamaya ipagpatuloy natin yung kasunod na verses. So, wala naman po yatang hustisya po kung ganun po ang mangyayari, hindi po ba? Kasi nga, pwede namang once makaisang beses lang niyang sinabi yun at saka pagkatapos nun nagsisi na siya. So, paano yun? Manganganib pa rin ba siya sa apoy ng impyerno? Yun po yung katanungan po. Kasi nga, sinabi nga dito nga, kapag magsabi ka sa iyong kapatid na ulol ka, ay manganganib sa apoy ng impyerno. So, wala naman po yatang hustisya po. So, kung ganun. Ngunit, on the other side, hindi naman nagkamali yung Biblia po. Hindi naman siya mali. Kailangan lang po, intindihin po natin. So, ano po? So, may mga verses na nagsusupport sa kanya. Like, for example, dito tayo sa Kawikaan po. Nandito Hindi naman pwedeng mali ito. So, kailangan lang po natin intindihin mga kapatid. Kasi nga, napaka-unfair naman po. Halimbawa, nagsisi siya. Pagkatapos niyang sabihin yung ganun. Nagsisi siya, labis-labis yung kanyang pagsisisi. Yung tao total bumait siya talaga at saka nagbalik loob siya sa Diyos. Ang tanong pa rin po, sinabi niya na ulol yung kanyang sinabihan. So, manganganib pa rin po ba siya sa apoy na impyerno? Yun po.
So, dito tayo sa Kawikaan, 12 ng Kawikaan, so verses 18. Dito po yun. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Totoo po yun. Ngunit, sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. So, yun naman po pala. Na-realize yung nung tao na nagsabi ng ulol, na-realize niya na mali pala yung ginawa niya. Tapos, nagsorry siya. Tapos, hindi ba tatanggapin yung ganyang sorry? Kasi nga, tinuro ng Panginoon kapag nagkasala yung kapatid, so, makapitong ulit, ay patawarin mo. Yun yung katuruan ni Jesus. So, patawarin mo, yun po. Hindi naman masamang patawad. Saka, hindi naman nagkamali yung kasulatan na sinabi dito na manganganib sa apoy ng impyerno. So, ano po bang ibig sabihin nun? So, kung pupuntahan po natin dito sa Kawikaan, 10, verses 12. Po, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. So, yun po. May ibig sabihin po yan. So kung yung tao na nagsalita ng masama sa kanyang kapatid, labis-labis ng pagsisisi. So, ang tanong po dyan, manganganib pa rin po ba siya sa apoy ng impyerno? Wala nang pong hustisya. Pero hindi po siya nagkamali dito. Hindi pwede magkamali yung ating Panginoon sa pagturo nitong katuruan tungkol sa pagkagalit. So, may ibig sabihin po niyan. Balikan po natin yung 12 ng Kawikaan verses 18. So, sinasabi dito, yung first na hanggang comma po, ito po yun. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. So, yun po. Kapag ikaw ay nasugatan, labis kang nasugatan sa salita ng iyong kapatid. So, ano yung mafe-feel mo? So, ano po yun? I-describe po ninyo. Langit po ba yun or impyerno? Kasi nga, kapag ikaw ay labis na natuwa, labis na nagalak, labis na nasiyahan, yung feeling nun, langit di ba? So, kabaliktaran nun, kapag sinabihan ka ng masama, hindi langit yon, impyerno yon. So, ang ibig sabihin po pala, kapag may sumugat sa iyong damdamin, at ikaw na tao, ang tao kasi marupok, hindi po ba? So, madalas natatangay sa galit, uot, dun po yon. At malamang, ang taong sinabihan mo ng masama, matatalas na pananalita, ay malamang ikaw yung mapagbubuntungan ng kanyang galit. So, impyerno yung kanyang na-experience o kanyang sumasabog siya sa galit po. Sumasabog siya. Na worst case po, malamang mapatay ka niya. So, yun yung impyerno po. Yun yung impyerno. At hindi pa dyan nagtatapos, mga kapatid. Kasi nga, napatay ka niya eh. For example, ganun po yung mangyayari. Napatay ka niya. So, ibig sabihin po nun, talagang babagsak ka sa, sa impyerno. Kasi nga, sinabihan mo yung kapatid, masakit yung sinabi mo. So, hindi tayo tinuruan ng Panginoong Hesus na pagsalitaan ng masama yung ating kapwa, hindi po ba? So, malamang yun yung mangyayari. So, dalawa yung kahahantungan mo. Kasi nga, dito sa lupa, may impyerno at langit na. Yun po mga kapatid, sanay naunawaan nyo, sanay nasundan ninyo yung aking explanation. Dito pa lang sa lupa po, may impyerno na po. Halimbawa, kapag labis-labis kayong nagagalit, isipin po ninyo, tanungin nyo yung sarili po, langit po ba? Langit po ba yung nafe-feel nyo kung kayo nagagalit?
Malamang hindi po. So, impyerno yan. Labis-labis yung galit mo. Umaapoy ka. Sumasabog ka. So, malamang yung pagkadinig mo yung ganun, nasapak mo na. In worst case talaga, baka mapatay mo siya. Kasi nga, sinabihan ka ng masama. So, gano'n naman po. Kung ikaw naman ay isang mabuting tao, ito po yung sinasabi sa sa Kawikaan 10 verses 12. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kaputan. So, puot yung nadarama mo, matapos mo marinig yung matalas sa pananalita, sumusugat sa iyong damdamin parang espada. Yung talim niya abot sa ilalim ng iyong buto. Sagad na sagad yung sakit, puot, yung nararamdaman mo. Ngunit, ito po yun, ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. So, mapagpatawad ka po eh. Isa kang taong mapagkumbaba, mapagpatawad, umiintindi sa kakulangan ng ibang tao. So, kahit na nasugatan ka, para kang kung may hahambing ka, para kang ginto. Kahit matunaw man yung ginto, kung example po ay hugis puso siya, tunawin mo siya ng mainit ng apoy, ginto pa rin yan. So, ikaw yun. Kahit na na-experience mo, nadama mo yung sakit, puot, galit, sumasabog ka, pero nanatili kang kalmado, nanatili kang pasensyoso. So, andun po yung pagpipigil mo sa sarili. Nagtimpi ka kasi nga nakinig ka sa salita ng Diyos. Ginto ka. Para kang ginto. Kahit matunaw man yung ginto, ginto pa rin. So, iba yung sinabihan ng masama, tapos umaapoy siya. So, hindi yun ginto kasi nga umaapoy siya. So, malamang ibang material siya. So, parang isang sanga ng punong kahoy na naputol at saka humiwalay na siya sa kahoy, sa puno. So, sanga na siya, isang sanga na patay na sanga. So, yun, umaapoy yun. So, malamang abo na pagkatapos noon. So, yun yung mangyayari sa tao na labis yung pagkagalit. Impyerno yung nafe-feel niya. So, ganun po yun. At salamat po sa inyong lahat at sana po ay hanggang dito na lang po ako. So, masyado mataas na yung explanation ko. So, salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo sa explanation ko. At saka, God bless po sa inyong lahat. Naway bigyan tayo ng kaalaman at karunungan ng Diyos. At ilayo tayo sa lahat ng panganib upang tayo ay makapagsilbi at makapaglingkod sa ating Panginoong Hesus. At naway bigyan tayo ng kapayapaan po. Salamat po sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.